Magandang araw mga par. Ngayon, meron naman tayong panibagong video. Ito ay ang pag-troubleshoot ng problema nito sasakyan to. Ito ay ang L300 modelo na ngayon na Euro 4. Ito ay 2022 model Mitsubishi L300. Okay mga par, bali ito yung sasakyan na aayusin natin ngayon. Ito yung sasakyan ng aming kumpanya na ginagamit namin sa araw-araw na pagbiyahe. Ang issue nito is sliding clutch. So medyo matagal-tagal na rin to simula nung huling napalitan. Ang odometer nito is nasa almost 200k na. So ngayon ngayong nag-slide na yung clutch nito, naramdaman na ng ating mga driver. Simula nung huling napalitan ng clutch to, ngayon umabot na siya ulit ng almost 70,000 kilometers. Ito kasi medyo bugbog sa biyahehan itong mga to, araw-araw mga biyahe ng malayo. So ngayon ito ang ating project vlog for today. So ayan, kung makapansin niya mga pare, yung bell housing natin sa nguso is meron na rin siyang bahid ng mga langis. So hindi natin alam kung saan nanggagaling yan, kung sa makina ba or sa gear oil ng transmission. So check natin yung pagbaba nitong transmission. Okay, simulan na natin. So sa ating pagsisimula, una natin babaklasin is itong buong tambucho hanggang dito lang. Yan, kasi istorbo tong tambucho na to mamaya sa pagbababa natin dahil para sa pagdudukot ng mga tornilyong nandito. So ang mga kailangan nating mga lyabe dito is puro 14 lang naman din. Tapos sunod, didrain natin yung gear oil, tapos tatanggalin natin yung propeller, and then tatanggalin natin yung starter doon. So ipakita ko lang sa inyo maya pagka nabaklasan natin. Okay guys, bali ito na. Sa unang step natin, nabaklasan natin itong mga nasa gilid. Sige lang, lagyan natin ang ilaw. Yun, okay. So nababa na natin itong linya ng tambucho, itong isang linya na to, and then itong catalytic. So natanggal na rin natin, nababa na rin natin siya, or ito tinatawag nating bahay ng bubuyog. Yan, itong catalytic na to. And then yung linya ng backlight, so tinanggal na rin natin, dinisconnect na rin natin yan at i-snip na rin natin siya kasi kasama natin siyang ibababa. Ngayon kasalukuyan tayong nagde-drain ngayon ng gear oil. So yan, so yung gear oil niya, kaya kailangan natin siyang i-drain sa preparasyon niya para sa pagtatanggal natin ng propeller. Yan kasing propeller na yan, pag binaba natin yan, yung spline na pinagpapasukan dito sa may nguso, sa may putan ng ating transmission, meron yung oil seal. So pag binunot natin yung propeller na yan, may possibility kasi na tumulo dyan ang gear oil kung hindi natin siya i-drain. Ayan. Tapos ang style ko nga pala, pagka ako nagbababa ng mga ganitong klaseng transmission, yung mga mababaklas kong tornilyo tulad nung sa tambucho na yon, ibinabalik ko na lang din siya. So para hindi tayo malito sa pagbabalik natin sa pag-assemble ulit natin once na mapalitan na natin ng clutch or maayos na natin tong transmission. Yan, tulad dito sa isang tambucho, binalik ko na lang din to. Itong sa bracket ng bubuyog natin, na bahay ng bubuyog, binalik ko na lang din to. Ayan, tsaka yung ibang mga tornilyo, ayan, binalik ko na lang din to sa mga bracket. Ayan. Tapos yung ibang tornilyo dito sa side ng transmission na to, natanggal ko na. So para wala na tayong babalikan dito paglipat natin dun sa kabila, pati yung pinagkakabitan ng catalytic, yan, ayan, ibinalik ko na rin yung mismong mga nut nya. Yan, para hindi natin siya masyadong iintindihin sa pag-assemble natin at nandyan na siya. So ayan yung mga bracket nya na tinanggal natin, at ngayon ang ating iniipon na lang dito sa ating lagyanan is yung mismong mga tornilyo na lang ng transmission.
So madali naman kilalanin yan. Basta ito lahat puro sa transmission bell housing na lang to. So wala na tayong inihahalong ibang tornilyo dyan na hindi parte ng transmission. Yan, tulad yan, mga iniwanan natin sa kanila para madali sa pagbabalik. Ngayon, lipat tayo dun sa kabila. Check natin kung ano yung mga tatanggalin natin doon. Saglit lang. Okay, ngayon dito sa kabilang side, okay. Una, bago tayo magbaklas sa mga kailangan tanggalin dito. So, ito muna ang natin gagawin. So, kailangan natin munang i-disconnect yung linya ng baterya. Ito. So, dito tinanggal ko na yung linya ng negative. So, kahit isa lang, okay lang. Basta importante, walang kuryenteng tumatakbo papunta doon sa ating starter. Ito, papakita ko po sa inyo. Yan. So, ito ang ating starter. Yan. So, yan. Pag binaklas kasi natin yan, merong live. Yan. Merong live wire dyan na ilalyabi natin. So, delikado po yan pagka hindi natin na-disconnect ang ating battery. So, possible na mag-spark yan dyan pagka nadikit yung labi natin sa ating body. Yan. Tapos, i-disconnect din natin itong speedometer na linya kasi hindi kasama yan sa pagbaba ng transmission. And then itong mga shifter cable, okay, i-save din natin yan. Itong clutch master at saka yung mga ibang bracket. Ayan, medyo maraming tornilyong tatanggalin dito sa part na to, kasama na yung pagtanggal natin doon sa starter. Ngayon, pag natanggalan natin to lahat, susunod natin yung propeller and then yung bracket ng ating transmission. So, yan po yung huli, yung bracket ng ating transmission. Pag yan ay tinanggal natin, dyan na po natin mapaghihiwalay itong transmission sa kanyang makina. Okay, gawin na natin. At ito pangapar. Ayan. So, nabaklasan natin itong kabilang side. Pati yung propeller na ibaba na natin. Ayan, medyo maliwanag. Okay. So, ito yung mga natanggal natin. Dito naka-install yung ating starter. So, yun siya, naibaba na natin. Hindi, natanggal na rin natin yung pinaka-clutch sleeve natin dito. Tapos, natanggal na rin natin itong mga cable na i-save na rin natin. Nakahiwalay na siya dito sa kanyang pinagkakabitan. Ayan, natanggal natin yung mga tornilyo dito. Ayan, dito sa part na to. Pati yung mga dalawang tornilyo lang naman nakalagay dito sa transmission natin na tatanggalin para matanggal na tong, para yun lang ang nagko-connect sa kanya dito. Ngayon, itong speedometer sensor, so natanggal na rin natin yan. Nilagay lang natin dito sa taas para naka-save. And then yung linya ng propeller, ayun yung propeller, nakababa na rin siya. Tanggal na rin siya doon sa ating differential. Apat na tornilyo lang yan, 14-12, combination lang yan ng 14-12 na liyabe. So ngayon, dito tayo magsisimula ngayon na magtanggal na. Tatanggalin natin itong, ayan, ihiwalay natin siya dyan sa transmission support tsaka bracket na yan. Ngayon, maglalagay tayo dito ng belt pangsalo tsaka yung ating jack. So, iabang natin dito yan sa ilalim ng transmission para pag humiwalay na tong transmission, siya yung sasalo para maibaba natin. Ayan, kung makapansin nyo, mga par, yung transmission nung natanggal ko na yung mga tornilyo, ayan, medyo may gap na, may konting, ayan, may umiwalay na siya ng konti. So, ibig sabihin, ano na siya, madali na siyang hugutin mamaya pag natanggal na natin doon sa kanyang support. So, okay, so tanggalin na natin, tapos natin kung maibababa na rin natin.
mga par, bali ayan, naibaba na natin yung transmission ng ating Mitsubishi L300 Euro 4. So ayan ang itsura niya. Grabe ang dumi. Okay, yung leak na nakikita natin sa ilalim niya ay hindi dito sa mga oil seal nang gagaling ng transmission mismo. Ito, nandito siya. So ayan yung bahid ng leak niya. So malamang nanggagaling to sa crankshaft oil seal. So i-check natin yon, ibaba natin yung flywheel para makita rin natin. So malamang magpalit tayo ng oil seal. So lilinisin natin to. Ayan, grabe yan dumi. Ayan. Ito is mga ribaba na to ng clutch. Yan, yung mga nangingitim na yan. Ayan, mga ribaba na yan ng clutch. Tapos sa ilalim, tingnan natin yung mismong clutch. Ayan, so tayo sa ilalim. Okay. Wait lang, pwesto tayo na ayos. Okay. Ito na yung clutch niya, pressure plate and clutch nasa loob. So subukan natin buksan para makita natin kung ano ang itsura niya. So nakakapit pa siya. Tanggalin natin. Yan, yun. Tanggalin yung pagkakadawil niya. Okay. Okay, wala namang tamang flywheel. So malinis yung flywheel. Ayan. So itong pilot bearing niya mukhang may problema na rin to. Ayan, magaspang ng ikot. Papalitan na rin natin to. So bubunutin natin to. And then ito yung leak sa ilalim na nakikita natin. Ayan, naglalangis siya. Ayan. So nasa likod dyan ng flywheel. Sisilipin natin yan. So magtatanggal tayo ng flywheel mamaya. Ngayon, ito yung clutch component niya kasama ang pressure plate. Tingnan natin sa labas. Yan. So yung nasa part ng flywheel, meron pa siyang konting spike. Ngayon yung nasa kabila, ayan, ubos na. At nako, may tama na rin ang pressure plate. So kung mapapansin nyo, yung rivets nya wala na, nagasgas na. Ayan, gasgas na yung rivets nya. At kumayod na rin siya dito sa pressure plate. So hindi, ala na to, papalitan na natin ito ng bago yung pressure plate. And then itong clutch disc nya wala na rin. Okay? Opo. Opo, okay. So yun. So talagang mag-i-slide na tong clutch na to. So palitin na to. Okay, bibili tayo ng pyesa, lilinisin natin yung transmission, and then bababa natin yung flywheel para makita natin yung leak doon sa ilalim. Okay? Opo. Okay? Opo. Okay mga par, bali ngayon tatanggalin natin tong flywheel. Ang tornilyo to is 19 mm. So baba natin tong flywheel, tingnan natin kung kung papalitan natin tong pilot bearing, hindi natin siya kailangang i-puller pa, kasi pag naibaba na natin tong flywheel, pwede natin siyang sundutin doon sa kabila para matanggal.
At pagbalik, pwede natin ilagay na rin yung bagong pilot bearing. So medyo hindi na hassle yung pagka ganun ang gagawin natin. Okay, tanggalin natin. Kitang-kita mga par, may singaw na talaga tong oil seal. So tatanggalin natin tong oil seal and then dadalhin natin sa auto supply para as per sample siya. Ayan. So langis ang tumatapon dito sa ilalim. Okay, so ito yung flywheel. Bigat, ahon muna natin. Okay. Okay guys, bali yung mga materials na kailangan natin sa na ikakabit o yung papalitan is nabili na natin. So unang-una nabili natin tong oil seal, yung crankshaft oil seal. So yan. Nabili na. Ito na. Ito yung clutch disc. And then ito ang ating pressure plate. Yan, bago yan. Tapos bumili na rin tayo ng gear oil na ipapalit natin pagkakabit ng transmission. Pilot bearing and release bearing. So yan, nabili na natin yan. Ngayon, natapos na rin natin linisin yung mga dapat linisin. Medyo mahirap lang gumawa ngayon kasi umuulan dito ngayon. Oh no! Okay. Sa ilalim, yan, tingnan natin. Ayan, nalinis na natin yung sa puwitan ng makina, pati yung pagkakabitan ng oil seal, at pati yung surrounding ng bell housing ng puwit ng makina. So, nalinis na natin yan. Ngayon, yung ibang parts, i-check natin. Yun. Nalinis na rin natin itong transmission. Yan. Ito yung flywheel. So ngayon, after natin malinis to, yung mga nabili natin pyesa, isasalpak na natin yan. Lalagay natin dito yung release bearing, pati yung clutch port. And then dito, papalitan natin tong pilot bearing na to. So medyo madali siyang palitan ngayon ng pilot bearing kasi susundutin lang natin yan sa likod and then kakabitan natin dito yung bagong pilot bearing bago natin isalpak tong flywheel. And then sa ilalim naman, ilalagay natin yung bagong oil seal na ating nabili. Yan. So sasalpak natin sa ilalim yung bagong oil seal na to. Okay, gawin muna natin. Yan mga para dahil maulan talaga, ayaw tayong pagbigyan. Oh no! Okay, dito tayo mag-assemble ngayon sa ating terrace. So, ipin-prepare ko na yung mga assembly natin. Yan. So, papakita ko sa inyo kung paano kakabit pa. Bali, itong clutch port, iniwalay ko na siya dito sa luma niyang release bearing. So, ngayon, i-install natin yung bagong release bearing. Tapos, ito, papalitan natin ito ng bagong pilot bearing. Ayan, magatid na tong bearing niya. Okay? Opo! Okay. Tapos, after natin malagyan ng install yung release bearing dito sa clutch port, ipapasok na rin natin siya dito sa ating transmission. Papakita ko po sa inyo. Okay? Opo! Yan, i-match nyo lang kung parehas to. Kasi baka mamaya may pinagkaiba, magkamali. May malaking epekto kasi yan sa loob pagka magkaiba siya. Okay?
So, pag kinabit nyo itong lock niya, so, bukod sa nakapasok siya, dapat ididiin nyo siya ng madiin. So, naglalak yan. Yun. Ganun ditong kabila. Kailangan sure yan. Talagyan nyo rin ng gas pumapagitan nito kasi lagi ito nag-i-slide. Effect nito, daga. Ganyan nyo ito na ganyan. Kabila. Tapos lagyan nyo rin ng grasa to. Kasi dito nagpe-play, dito nagsiswing ang ating clutch cord. And of course, itong loob, dapat lagyan nyo rin ng grasa. So, pupunduhan natin ng grasa to kasi dito nagpe-play ngayon yung pag-press niya ng pressure plate. Yan. So, kaya natin ilagay ngayon ito sa ating transmission. So, ngayon, install natin siya sa transmission. Ngayon, sa pag-install sa transmission, so, lagyan nyo rin ng grasa itong surround ng pagkakabitan natin ng release bearing tsaka ng clutch cord. Tsaka itong pagkakabitan din ng pilot bearing. Kahit ito, pwede rin lagyan ito para malubricant pagpasok natin, hindi para mag-slide kagad siya pagpasok natin. Yan, pasok lang natin. Tapos isasabat lang natin dito yung pinaka tubibo niya, itong idler. Itong pinaka swing niya. Pagdagan natin yung grasa. Pagpasok, patake lang natin ng konti. Yan. Yun. Yan, pasok na siya. Salatin nyo rin kung talagang pumasok na yung pinaka-ano. Tsaka hindi na siya bibitaw kahit batake natin siya. Yan, check natin yung play. Yan, play naman siya. Maayos. Sure lang natin na talagang nakalak tong swing niya. Balik na siya. Okay, balik lang natin yung grasa dito. Okay, umiikot naman. Okay, ganun lang. And then, yung pilot bearing naman ng flywheel ang gawin natin. Okay, sa pag-install naman ng ating pilot bearing, so, tatanggalin muna natin itong luma. So, ito, tandaan lang natin, ito kasing yari nito, medyo naka-emboss ng konti. Yan, tandaan lang natin na ganyan ang sukat. So, medyo angat siya. Sandali, ito. Kaya kung makapansin nyo, yung pilot bearing medyo naka-emboss ng konti. So ganyan lang din yung gagawin natin sukat sa pagkakabit. Ngayon tanggalin muna natin siya.
Yan, simple lang pagtanggal pagka nakababa na yung flywheel. Ngayon hanggat maaari, huwag nyo nang lalagyan ng grasa o anumang lubricant kung paligid para maiwasan natin yung pagsama ng bearing. Kasi pagka meron siyang lubricant, katagalan, may possibility na gumalaw itong bearing. So ngayon i-check natin kung tama yung bearing na nabili natin. Parehas naman. Magkaiba lang siya ng brand. Magkaiba lang siya ng brand, pero parehas ng sukat. Parehas ng sukat. Okay? So, install na natin. Kapag install, hanggat maaari, ang gamitin natin pang pukpuk dito is ipatong natin itong lumang bearing para hindi ma-damage itong bago. Dahan-dahan lang, paikot-ikot hanggang maramdaman natin pumasok na. Ayan, tingin ko okay na to. Naka-emboss din siya ng konti. Tsaka sa likod, ayan, halos sakto lang din siya doon sa mismong pinagbaklasan. Ayan, may marker kasi siya. May konting kalawang yung hindi inuupuan ng bearing. Kaya yan, saktong-sakto. Naka-zero tayo doon sa mismong pinag-uupuan dati. Okay? So ayan, tapos na tayo dyan. Tapos na din tayo sa release bearing. Ang lalagay naman natin ngayon is yung oil seal doon sa ilalim naman ng transmission. Okay? Okay mga parbali, naikabit ko na yung oil seal. Hindi ko nga lang siya nag-video kasi medyo mahirap magkilos dito dahil medyo masukat, mababa. At saka wala pa rin tigil ang ulan hanggang ngayon. Oh no! So yan, bali pagkabit natin ng oil seal, naglagay pa rin ako ng beta gray sa paligid niya, pero hanggat maaari wag natin papaabutin yung beta gray sa mismong shop tsaka sa mismong labi ng ating oil seal, kasi minsan yung beta gray possible na maging cause siya ng leak pagka nalagyan yung mismong uso ng oil seal o kaya yung mismong surrounding nitong shop, itong crankshaft. So ang nilagyan ko lang is yung gilid ng oil seal. Yan, yung gilid ng oil seal bago natin sinalpak. Tapos ang nilagay ko sa nguso ng oil seal is grasa. So binasahan ko lang siya ng konti para may lubricant siya pagpasok. And then nung nailapat na natin, yan, naglagay lang ako ng beta gray sa surround sa paligid niya. Pero hindi ko pinaabot yan sa mismong nguso ng oil seal. Yan. Ngayon, i-cure na lang natin to. Patuyuin natin bago natin install yung flywheel. So i-cure na lang muna natin para yung beta gray matuyo siya. Okay? Ayan mga parbali, nakikabit na natin itong flywheel. Ayan, ito na yung bagong bearing natin. So ngayon, bago natin isalpak yung clutch tsaka pressure plate, linisan muna natin yung pinakauupuan nitong clutch, itong flywheel mismo. So gamit lang tong cleaner natin, so okay na to. Tapos punasan lang natin yung malinis. Okay guys, bali ito yung ating clutch tsaka pressure plate. Ngayon, ako kasi pagka nagkakabit ng pressure plate tsaka ng clutch doon sa ating flywheel, ito yung ginagawa ko. Kasi yung iba, minamanual alignment doon sa ilalim para doon sa shaft ng transmission o yung kapantayan nitong clutch tsaka itong pressure plate.
para pagpasok ng transmission, naka-align tong center na to. Ngayon, ako kasi ang ginagawa ko, ito sarili ko lang namang diskarte. Naglalagay ako ng ginuglue stickan ko ng konti itong gilid. Yan, naglalagay ako ng glue stick dyan paikot para hindi gumalaw to pag salpak natin dun sa ilalim. Ngayon, ito namang glue stick na to, once na napaandar na natin yung makina at kailangan siyang pabitawin, madali lang naman siya bumitaw. Hindi naman siya ganun ka dikit. So pang-alalay lang to para pagka isinalpak natin siya dun sa flywheel, hindi siya gagalaw hanggang ma-press na siya ng mga tornilyo na ilalagay natin dito sa paligid nitong pressure plate. Okay, so salpak na natin. Pakita ko sa inyo mamaya pagka nakasalpak na. Okay mga par, bali ayan, nandito sa ilalim na to. Hindi ko na siguro mabibidyohan kung paano siya isalpak doon kasi simple lang naman siya isalpak doon, basta ayan, basta na i-sentro natin siya doon sa mga dowel niya. Ayan yung itong mga dowel na to. Ayan, pag na-sentro natin siya doon sa tatlong dowel, align na siya. Ngayon, ang gusto ko na ipakita sa inyo yung ginawa kong pagdikit dito sa clutch. Ito siya. Kumbaga yan, pagka isinalpak natin ganyan, kaya kung mapapansin nyo, hindi siya nalalaglag. At the same time, nakasentro pa rin siya. Ayan, nakasentro pa rin siya doon sa ating pressure plate. Ayan, nakasentro pa rin siya. So yun lang naman yung purpose ng kaya may pandikit ako nilagay doon na glue stick. Ngayon pagsalpak natin doon sa likod ng flywheel, tutornilyo na natin to. Yan, lagyan natin tornilyo o kailangan maitawid na natin siya doon sa flywheel. So yun lang naman ang purpose ng pandikit niya para hindi siya mawala sa alignment. Okay, so sasalpak ko na siya doon. So ayan mga par, na ikabit na natin. Nahigpitan na rin natin yung mga tornilyo. At yan, kung mapapansin nyo mga par, sentro yan, yung clutch na tsaka mismong pilot bearing yung sisilipin nyo. Ayan. Hindi na gumalaw yan. So pag andar na lang ng makina tsaka natin babibitawin yung dikit niya. Madali lang pabitawin yan. Sa lahat ng mga nagawa kong ganito, pag start pa lang bumibitaw na, halos bumibitaw na rin kagad siya. Okay, so balik na natin yung transmission na ngayon. Ayan mga par, bali naiabang na natin yung transmission sa ilalim para maisampa na natin ito sa makina sa likod. Ayan, so iangat na lang natin yan. Ayan, tapos na yung mga ginawa natin ito sa kutan, yung flywheel, oil seal, installation ng flywheel, installation ng clutch at ng pressure plate, tsaka ng pilot bearing. Ngayon dito sa transmission, ayan, naka-ready na yung bagong release bearing at saka yung ating clutch port setting. Ayan, nagrasahan na rin natin pati yung mga spline niya. So ayan, hindi ko na po bibidyoan yung pagsampa nito kasi kung paano man natin siya tinanggal, ganun lang din naman natin siya ibabalik. Kung ano yung mga ginamit natin, yung belt, kailangan din natin yan para ma-lift natin siya. And then syempre itong jack natin, so isasampa din natin siya para ma-lift natin siya at maipantay natin siya para pagpasok doon. Okay, balikan ko na lang po kayo pag naisampa ko na lahat. Tapos mag-abang din tayo ng mga tornilyo para pagka naipasok na natin, sasabayan natin siya ng installation ng mga tornilyo niya. Okay, at ayan mga par, bali naisampa na natin. Ayan, nakalapat na siya. So okay, higpitan lang natin itong mga tornilyo na to. Ito, nailagay na natin siya. Tapos dito yung pinaka support niya at bracket, so nakatali lang siya muna para na-adjust natin. Tapos dinadyakan na natin yung makina para ma-align natin sa pag-akyat.
So, ngayon nakaakyat na siya, lapat na rin siya. Hihigpitan lang natin yung mga tornilyo nito. Tapos, bracket, and then propeller, tsaka yung mga tambutsong pinagtatanggal natin, tsaka yun dito sa ating catalytic, yung dito sa part na to. Babalik na natin, tsaka yung mga linya. Okay, so gawin ko lang muna ulit. At ayan mga para. Okay. Natapos na natin lahat. Ayan, nakabit na. Yung mga dapat ibalik. Pati yung propeller, nakabalik na. Yung mga wiring, nakabalik na rin. Yung bubuyog, ayan na. And then, sa kabila. Hindi pa tayo sa kabila. Okay, sa kabila. Kompleto na rin. So, nakabalik na rin to mga cable, shifter cable, yung master, tsaka yung mga kuryente niya, starter. Ayan, okay na yung starter. Yung sensor, naibalik na rin natin. Ngayon, na-testing na rin natin, tinapak-tapakan ko na yung clutch niya, okay naman. Yung cambio, tinesting na rin natin to shifter na to, okay naman siya. Ngayon, ang huling step na lang na gagawin natin bago natin i-testing it is maglo-load tayo ng gear oil. Ayan mga par. Okay. 2 litrong gear oil lang halos ang laman yan. And then, gamit tayo ng ating syringe na malaki. Okay? So, load down ko muna ng gear oil and then check na natin kung i-test na natin kung okay siya. Okay mga par, bali yan, eto na, tapos na tayong mag-load ng gear oil. Ayan, and then so nag-iwan tayo dito ng tarpaulin na sapin para maobserba natin kung may tutulo doon sa ilalim ng kasi ang history nito, nagpalit tayo ng oil seal din kasabay ng pagpalit natin ng clutch. So yung crankshaft oil seal, observe natin yan. So habang ma-under siya, lalagyan natin dyan para makita natin kung may tutulong langis doon sa nguso ng bell housing. Tapos naikabit ko na rin ng battery dito sa ilalim ng upuan. At ngayon susubukan na natin siya. Okay, start na natin. Okay. Neutral. So yan, nakabukas lang yung pinto para makita natin yung batak niya mamaya pagka sakaling kaandarin natin. Ayan. So check natin. Okay, tapak. Okay, tapak ng clutch. Okay, primera. Ayan, pumasok, malambot. Okay, napakalambot ng cambio. And then tapak mo tayo ng preno para disregard na, at least in charge natin yung handbrake. Ayan, medyo palusong lang tong lugar. Ayan, ayan, mababa ang clutch. So mababa ang clutch pero okay siya, pumapasok. Ayan, andam pa na kagad yung lakas ng batak niya. Reverse. Ayan, ang lambot. Ramdam na ramdam kagad. Medyo baba lang yung clutch pero malambot naman din yung cambio. Yan, reverse. Yan, ramdam na ramdam ko yung lakas ng batak na ngayon. Okay, alright. Yun. Yun. Palusong ng konti ito kaya umabante siya pag after naka-reverse ako. Yan, konting bitaw lang, tapos dumatamba na yung atras niya. So kung paabante naman tayo, okay, ayan, primera. Okay, sa primera, ayan,
dumadamba naman kagad siya. Okay. Ayan. Nakapadamba. Yun. So, konting bitaw lang ng clutch. Ngayon, reverse. Malambot naman ipasok ang mga cambio niya. Yan. Yan, naka-reverse tayo. Then, yan. Primera, yan, walang kasabit-sabit. Segunda, tercera, cuarta, then quinta. Okay? So, road test na lang ang gagawin natin dito. And then, hanggang sa may biyahe na rin siya para maglapat na rin yung kanyang clutch. Okay na to. Okay guys, bali mga parts rin sa road test na to. Susubukan natin dyan sa Matarik na daan. Bali, nung bago ko ginawa tong sasakyan na to, dyan ko rin siya sinubukang i-ahawd dyan sa Matarik na daan na yan. Talagang hirap na siyang umahon. Halos pinipiga ako yung clutch, pinobomba-bomba ko siya para lang makaahon siya. So nag-i-slide talaga siya. Ngayon, napalitan na natin yung clutch at ramdam ko na rin yung pagsik ng batak niya. Ngayon subukan natin dito kung may hirapan pa siya. Ayan. Nasa primera tayo. Ayan. So, parang napakadali ng arunin sa kanya. Hindi man lang nahirapan. So malaki na yung pinagkaiba niya ngayon para nung bago natin ginawa. Lakas na ng pick up ng batak niya ngayon. Naramdaman ko siya. So, okay. Ayan, bali nung after nating i-road test, ayan, ipinark pa rin natin siya dyan sa ilalim na merong tarpaulin puti para ma-observe natin yung bell housing kung meron pa rin magli-leak na oil na nanggagaling dun sa oil seal. So ayan, so sa upon testing naman natin o road test natin, wala naman ng leak. Pero nilagay ko pa rin dyan yung tarpaulin na puti para in case sa pag namag niyang pagkakapark dyan, ma-observe natin kung may tutulong oil dyan. Okay. Okay mga par, sana nakatulong ulit ang vlog na ito para sa problema sa mga ganitong klaseng sasakyan na L300 na modelo na ngayon, L300 Euro 4. Okay, hanggang dito na lang. Sana kung nagustuhan niyo po ang aking video o vlog na ito, subscribe po ang aking YouTube channel. God bless you all. Thank you.